Sa dinami-dami ng mga cases, especially during the killings, no, itong EJ case, ano yung nagiging basis para malaman kung ano talaga yung nangyari? Well, una sa lahat, dahil may tinatawag na presumption of regularity of duty, kung ano ang ginawa ng pulis, yun ay naayon sa batas. At kung ano yung investigasyon na ginawa ng SOCO, ay maayos at regular. Ano yung problema sa ganong setup? Hindi totoo yung kwento ng pulis. At malalaman mo yan dun sa sinasabi ng mga kapitbahay, sinasabi nung nasa bahay mismo. Sa mga pagkakataong hindi tugma ang sinasabi ng mga pulis at ibang testigo, kailangan ng konkretong batayan para malaman ang totoong nangyari. Pero hindi raw madaling makuha ang ganitong ebidensya. Pulis lang talaga ang, kumbaga, pwedeng mag-imbestiga. Kung hindi ikaw, kung hindi kami, ang nauna sa crime scene, which is almost never. Kung wala kang sariling litrato nung crime scene, wala kang access doon sa crime scene, walang puwang talaga. Paano ngayon kung ang nagtitake ng object evidence ay yung mga tao na akusado? Yun na nga ang pinaka-problema namin. Para kay Dr. Fortun, ang mga kaso gaya ng kay Micah, ang patunay na may kahinaan sa forensic investigation ang mga otoridad. Definitely not up to standards. That's the problem. And I am very objective about what I find. I just report what I see and I fully document. Yun yung kulang sa kanila, they don't document. Ang kanilang report napakaigsi, walang laman. So I end up with my findings criticizing them and they don't like that. Pero para sa PNP, hindi nahuhuli ang bansa pagdating sa forensic investigation. Sa tingin niyo po ba ka-level na natin yung mga kapitbahay natin? I should say so. I should say so. Welcome to our forensic firearms identification division. Para makita ang estado ng forensic sa bansa, pinahintulutan kami ng PNP Forensic Group na silipin ang kanilang pasilidad. Dito raw pinoproseso ang karamihan sa mga ebidensyang nakalap sa mga kasong hawak ng PNP. Sinamahan ako ni Police Colonel Francisco Supe, ang kanilang Deputy Director for Administration. Una naming binisita ang DNA Analysis Division, kung saan sinusuri ang anumang biological evidence na nakokolekta sa isang crime scene. Makapangyarihang paraan daw ito para matukoy ang pagkakakilanlan ng isang tao. Yung DNA evidence, yan po yung ating special unique code na napaloob ng ating cells. Pag halimbawa kayo po yung suspect, tapos during the time of the crime, tumalsik sa inyong katawan yung dugo. Or kahit hindi nyo alam na meron na palang tumalsik, we have special device to check kung meron sa clothing ninyo. Yung blood na yon sa victim, then we know you were there sa crime scene. Sa kanilang Firearms Division, sinisilip ng malapitan ng mga basyo at punlo ng bala. Tulad kasi ng fingerprints, may kanya-kanya ring katangian ng bawat baril at bala na maaaring gamitin sa isang investigasyon. Yung firearms examiner natin, siya ngayon ang mag-a-analyze hanggang ma-identify niya yung most probable hit. Ang galing, ang detalyado na rin ng pagkakascan. Yes. May mga cases na po ba kayo na hindi na-solve or cold case tapos nung nakita na nag-match yung firearm, biglang nahanap yung perpetrator? Napakarami po, sir. Napakarami. Nanindigan ng PNP sa husay ng kanilang mga tauhan pagdating sa forensic investigation. I think we have the appropriate people, qualified people. They have the appropriate training. We have equipments that are credible enough para makapag-examine po ng mga sa scientificong pamamaraan itong mga evidence na magagamit po natin sa korte para sa pag-identify nga po ng possible victim, suspect, and then truth and veracity to whatever the parties will claim. Pero kaya nga ba ng PNP imbestigahan ang kanilang mga kabaro na inaakusahan ng pang-aabuso? Shouldn't that be assigned, for example, to another independent group
that will do that investigation. Yeah. In fact, that is our setup in the Philippines. Like, if you do not trust, for some reason, kasi binabanggit mo nga, police din yung suspect,